Ngayon, napag-uusapan itong Paxilica kaya maraming nagtatanong sa atin. Maganda talaga sa bansa natin ang Paxilica. Ano ba itong Paxilica? Ang Pax, ibig sabihin peace, kapayapaan. Ang silica, di galing sa term na silicon. Ano? Silicon. O pag sinabi nating silicon, yan yung mineral na ginagamit sa paggawa ng mga microchips, ng mga computers, semiconductors. Kumbaga sa panahon kasi natin ngayon ng modernong teknolohiya, kumbaga ang pinag-uusapan na sa panahon natin ngayon, makabagong panahon, modernong teknolohiya, artificial intelligence, semiconductor, yung mga microchips. Yung mga microchips ang ginagamit sa mga computers, yung mga semiconductors, ano yan? Nangangailangan yan ng mga mineral. At ang isa sa mga dyan, yung silicon. Kaya nga, pag doon sa US, pag sinabi mong Silicon Valley, yan yung sentro na technology, computer, artificial intelligence, yung mga tungkol sa mga modernong teknolohiya na napatakbo na ng mga computers. Yan na yung doon sa US may tinatawag doon Silicon Valley. So, kaya yung term na silicon galing sa silicon. So, parang Paxilica, pag tingnan mo noong mga panahon, nagtayo ng mga imperyo, ang tawag dyan. Nung panahon ng Romano, Pax Romana. Panahon ng Roman Empire, sinakop ng Roman Empire ang mga bansa, ang mga teritoryo sa mundo. Sinakop ng Roman Empire yun. Sabi ng Romano, sa pagkasakop ng maraming area sa mundo, saklaw na ng Imperyong Romano, magkakaroon ng katahimikan. Ang tawag nila, Pax Romana. Pero ang totoo, hindi naman nagkaroon ng katahimikan. Pag may mga empire na yan, hindi katahimikan yan. Gera yan. Panahon naman nung Spain, ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo na sinakop niya ang mga bansa sa mundo, pinaghatian nila ng Portugal. At naman noon, Pax Hispanica. Halos lahat ng mga bansa sa mundo, kasama ng Pilipinas, sakop ng Spain, Pax Hispanica. Magkakaroon naman daw dahil sa hawak na daw ng Spain ang mga teritoryo sa mundo, magkakaroon na ng kapayapaan. Hindi rin. Hindi rin. Tapos, Pax Britannica. Nung sakop naman na ng British, napakalawak ang sakop ng British Empire. Magkaroon naman daw ng kapayapaan. Pax Britannica. Hindi rin. Basta't pag sinabi mong ginagamit nila yung term Pax, peace, payapaan. Pero ang ibig sabihin, empire, pananakop. Ay hindi rin naman nangyayari. Pax Romana, di ba? Pax Americana. Matapos ng World War II, Amerika naman yung sa Cold War. Kinontrol ng Amerika ang mga bansa sa mundo, naging makapangyarihan ng Amerika. Yan naman daw, Amerika na magdadala ng katahimikan ng mundo, ang tawag nila Pax Americana. Wala rin eh. Pag mga Pax na yan, pananakop, ibig sabihin, hindi katahimikan. Panakop ng mga sao. Ngayon na naman, mayroon na naman Paxilica. Yung mga bansa, nagbuo sila ng ventures o sama-sama. Japan, Australia, US, tapos magtatayo sila ng isang malaking hub, 1,600 hectares doon sa Tarlac, yung New Clark City. Gagawa dyan ng malaki, parang counterpart ng Silicon Valley, pero sa pagkakataong ito sa Pilipinas gagawa. Papasok yung mga investors ng US, Japan, Australia. Parang sila, i-develop nila yung mga semiconductors, artificial intelligence. Parang Silicon Valley nga ang tawag Paxilica. Kasi sa yun, ang China, lumalakas ang semiconductors, kontrolado ng China semiconductors, saka mga microchips. Gusto nilang counter yung China dyan. Kaya nagsama-sama yung Japan, US, naghanap sila ng area na pagtatayuan ng parang hub, technology hub, yung semiconductors, microchips, diyan gagawin. Ito yung tinatawag na
silica ang lugar na yan, yung New York City. 1,600 hectares, ang lawak. Ang lawak. Magkaroon dyan ng malaking computer servers, magpapatak ng artificial intelligence, tapos syempre kailangan dyan ng mga mineral. Saan kukunin yung mga mineral? Mga nickel, cobalt, yung mga ganyan. Sa Pilipinas na rin. Kasi tayo yung malaking source ng mga mineral na yan, nickel. Kaya dito na rin kukunin sa atin. Kaya kumbaga, ang Pilipinas magiging source ng mga mineral, miminahin ang mga kabukan natin diyan sa itayo na yan technology hub. Kakailangan ng maraming mineral. Para kumbaga magtatayo sila ng malalaking mga makina, computer servers, microchips, semiconductors, kukunin ang mga mineral do sa Pilipinas na. Kaya ang epekto niyan natin, gagalugarin nating mga bundok. Gagalugarin, miminahin. Maraming mga AITA, yung mga mga komunidad na mga indigenous peoples, madi-displace, mga magsasaka paaalisin sa kanilang mga lugar. Pagkatapos, dahil malalaking mga computer servers ang gagawin diyan, kailangan diyan siyempre mainit mga computers na yan, malalaking computer servers, kailangan ng tubig diyan. Yung cooling process niyan. Kaya grabing tubig ang kailangan. Aside sa tubig, kuryente. Kaya ang pangamba dyan, hihigupin yung mga kuryente. Ay tayo nga ngayon, nagkukulang-kulang tayo sa kuryente. Nagkukulang-kulang tayo sa kuryente. Kaya nga madalas ang brownout. Aside sa madalas ang brownout, mahal ang singil. Ay ngayon, bigla ngayong kukunin yung malaking volume ng kuryente, gagamitin dyan sa tinatawag na yan na yung sa Tarlac at Nueva Ecija. 1,600 hectares. So ang magiging epekto kumbaga sa atin, grabe ang destruction sa environment. Tapos yung tubig natin, magkakaproblema ang tubig, lalo na yung mga malalapit na lugar. Tapos ang kuryente, magkukulang-kulang tayo, magmamahal. Kasi syempre doon ang priority. So sa madaling sabi, ang pinaka-problema nitong Paksilica, hindi handa ang Pilipinas sa ganyan. Hindi handa ang Pilipinas sa ganyan. Unang-una, hindi naman develop ang mga sources ng energy. Hindi developed eh. Ang ating source ng power, hindi rin develop. Kasi naman itong si Lian Robeste, nangunta ng solar, hindi naman giwa, hindi naman na-accomplish, di sana na-develop yung solar power natin, sobra-sobra ang kuryente natin. Kahit pumasok dito yung Paksilica na yan, kaya. Ngayon wala hindi develop. Tapos ang gagawin, parang ang mangyayari dito, mapapaburan ng malaki yung mga dayuhan na yan. Amerikano, Japan, mapapaburan sila dyan. Kasi yung pangangailangan ng mga semiconductors, pangangailangan nila dyan, ipoprovide na dyan. Makaka-aware ang China kasi yung China, malaki ang semiconductors, ang microchips, at gagamit din sa defense. Kaya actually, din yan, hindi yan purong negosyo. Siyempre, mga AI yan, artificial intelligence, gagamitin na rin yan sa paniniktik, sa data gathering, intelligence data gathering. Kaya mayroong aspeto rin yan na security. Sabi nga, pag-iinitan ng China yan. Kaya mayroong nangamba, di ba ang ginawa ng Iran, na magkaroon gera ang Iran at ang US, kasi alam ng Iran na ginagamit yung ganitong pasilidad doon sa Bahrain, sa Qatar, binumba ng Iran yun. Ganyan din ang pinapangambahang mangyayari sa Pilipinas, sa Paksilica. Kasi malalaking mga makina, computers yan, gagamitin ng US yan sa defense nila. Para makounter ang China. Pwede maging target ng atake China. So, napaming usapin involved dito sa Paksilica, environment, pag-displace ng mga indigenous peoples at mga magsasaka papaalisin sa lugar nila. Kasi 1,600 hectares yan. Yung kuryente natin, hihigupin yan. Yung tubig, gagamitin yan. Ay, buti sana develop ng Pilipinas. Kung napakarami nating kuryente, sobra-sobra. Kung napakarami nating tubig, sobra-sobra, hindi.
kapupus nga tayo, tapos bigla ipapriority dyan gamitin. Hindi handa ang Pilipinas sa ganyan. Hindi handa. Yun ang pinakamalaking problema. Kaya, kahit ang simbahang Katoliko, si Cardinal Ambo David, nag-express ng pag-ano dyan. Diyo, sabi niya, pag-isipan masyado yung paksilika na yan. Parang, kahit pa may makikreate dyan na trabaho, pero yung malaking epekto, grabe, hindi sama yan. Kaya, ano ito, ang panawagan ng simbahan, pag-aralan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.